nasaktan ang bad boy. Nasaktan siya dahil ano daw, grabe daw ang paninira kay Digong, kay Rodrigo Duterte. Inaakusahan daw si Rodrigo Duterte na nagtraidor sa Pilipinas dahil sa issue ng China. Hindi nga ba? Bakit? Hindi ba? Nagtuturuan sila dahil nga ang mainit na issue, yung tungkol doon, sino daw ba ang nangako? Sino daw ba ang nangako sa China na aalisin yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal? Yun ang ano, yun ang nagtuturuan. Si Rigoberto Tiglao, dating spokesperson ni Gloria Arroyo, dating ambassador sa Greece, at isang kolumnista, inakusahan si Erap. Sabi niya, ang alam ko si Erap na si dating presidente Erap Estrada ang nangako sa China. Biglang nagsalita ngayon si Jinggoy saka si JB Ejercito, yung dalawang anak ni Erap na nasa Senado. Sabi nila hindi. Si GMA naman nagsalita, siya mismo. Si GMA mismo, si Gloria Arroyo, sabi niya, hindi ako nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre. So ang natitira na lang ngayon, si Pinoy at saka si Digong, saka si Marcos. Si Marcos nagsabi na, hindi siya nangako sa China. At kung may nangako man daw niyan, binabawi niya yan. Walang nag-iisip na si Noynoy ay mangangako sa China. Kasi walang issue, walang bahid ng pagdududa na si Pinoy ay tumindig laban sa China. Bakit siya mangangako? So, ang natira na lang ngayon, si Duterte. Si Duterte na lang. Dahil by elimination, ang natitira na lang si Duterte, ito na ngayon, nagsalita na si Robin Hood Padilla. Pinagtatanggol na si Duterte. Ang problema dito kay Robin Hood Padilla, ang layo ng pinagsasabi niya sa katotohanan. Hindi raw kailanman magiging traidor si Duterte. Pinagtanggol pa raw ni Duterte ang soberanya ng Pilipinas laban sa China. Ay, sa 6 na taon ni Duterte, wala na siyang ginawa kundi purihin ng China, magpakatuta sa China. Tapos ngayon, na nakikita na yung pinsala sa bansa ng mga pinagagawa niya, naguhugas kayo ng kamay? Naguhugas kayo ng kamay? Mga Poncio Pilato tong mga to naguhugas ng kamay. Ganyan din yan, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Tolentino, itong si Robin Hood Padilla. Ngayon, nagpe-privilege speech sila sa Senado. Nagsasalita sila, biglang-bigla, kontra na sila sa China. Dahil magre-re-eleksyon si Bato, si Bongo at si Tolentino. Dahil mainit ngayon ang dugo ng mga Pilipino sa pinagagawa ng China, biglang-bigla ngayon nagkambyada itong mga to. Tapos sasabihin nila, hindi daw nagtraidor si Duterte pagdating sa issue ng China. Pinaglaban pa nga daw ni Duterte ang ating soberanya. Wow! Itong Duterte, lahat ng pinagagawa nila nung panahon nila, tinatanggihan na nila ngayon. Dahil lumalabas na ngayon ang damage, ang pinsala sa bansa. O halimbawa, yung mga drug war killings, yung mga pagpatay sa kampanya sa droga, tinatanggap ba nila na maraming namatay nung panahon sa droga? Hindi. Sabi nila wala. Ano yan? Sabi nila walang policy ang gobyerno kontra sa droga na patayin. Diba? Dinideny nila yan na mayroong organizational policy ang PNP at mayroong state policy ang gobyerno sa war on drugs. Ang sinasabi nila, wala naman daw policy ang gobyerno noon. Ano na pala yung mga uplan-uplan tukhang noon? Ano na pala yung mga pinagsasabi ni Duterte noon na kill, kill, kill? Talagang may state policy noon na kung yung mga nai-involve sa droga ay pagpapatayin. State policy yan. Galing mismo yan sa bibig ni Duterte. Pero ngayon, na sinisingil na sila ng ICC, tudutanggi na sila. Ang depensa nila, wala naman daw policy ang gobyerno noon. Hindi raw yun state policy. Bakit naguhugas sila ng kamay? Dito na naman sa China.
Dito na naman sa issue ng China. So nakikita na natin ngayon ang ginagawa ng China sa atin. Sobrang pambabastos, sobrang pambubuli, walang respeto sa ating bansa. O ngayon, anong ginagawa na nila Duterte? Kasi galit na yung mga tao, yung mamamayang Pilipino, galit na sa pinagagawa ng China. Anong ginagawa nila Bato ngayon? Nila Bongo? Dumidistansya sila sa China, kunwari. At itong si Robin Hood Padilla, pinagtatanggol si Duterte na wala naman daw itong pagtraidor. Pinaglaban daw nito ang issue ng ang Pilipinas kontra sa China. Sos, alam na ng buong mundo kung ano ang ginawa ni Duterte na pagpapakatuta sa China. Alam ng buong mundo yan. Nakakahiya nga sa Pilipinas yung ginawa ni Duterte. At sa kabila ng ginawa ni Duterte na nagpakatuta tayo sa China, nirespeto ba tayo ng China? Iginalang ba tayo ng China? Hindi. Hindi. Kahit sa panahon ni Duterte, binangga ng barko ng China yung mga yung sasakyang pandagat ng mangingisdang Pilipino. 'Di ba? Kahit yung mga panghaharas sa ating mga barko papunta sa Ayungin Shoal para magdala ng supply doon sa BRP Sierra Madre. Kahit nung panahon ni Duterte, nangyayari yan. Kaya ibig sabihin, kahit na nagpakatuta na si Duterte sa China, wala namang positibong dinala eh. Hindi tayo nirespeto ng China. Trinato na nga ni Duterte na amo ang China, pero hindi rin tayo nirespeto ng China, binabastos pa rin tayo. So walang silbi. Walang silbi yung pinagagawa ni Duterte. Kumbaga yung sinasabi niyang formula na kaibiganin natin ang China para hindi na natin to problemahin. Hindi. Ngayon, dahil galit ang tao sa todo-todong pambabastos ng China, dumidistansya ngayon sila Duterte. Naghuhugas ng kamay. At ito na ngayon si Robin Hood Padilla. Todo tanggol sa kanya sa Senado. Nagsalita, no? Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ginoong Pangulo, ito pong sunod-sunod na araw, lumalabas po ang mga mapaggawa ng chismis patungkol po sa mga Pangulo daw na nagtraidor sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang ating kasama ni Senator Jinggoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais ko lamang pong ipaalam na kahit kailan, hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MV Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay pinatunayan din ng ating dating kalihim na si Medialdea patungkol po rito. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayong ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines, maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat ng ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yes, Deputy Minority Leader. Mr. President. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.